Salamat po, Panginoong Hesus, sa napakagandang umaga. Kitang-kita namin, Panginoon, ang liwanag na nanggagaling sa iyo. Liwanag na kung saan, Panginoon, ang pagmamahal mo, Panginoon, ay nakikita namin, O God. Lord, God's glory. And we know that in all things God work for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Napakaganda ng salita ng Panginoon na kung saan sabi dito, assures us that no suffering is wasted. Hindi nasasayang ang ating mga trials. Hindi nasasayang yung ating mga challenges. God is always at work for our good and His glory. So, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya, sa Kanyang tinawag, ayon sa Kanyang layunin. We know that God works to help those who love Him. So, ang Diyos ay mahal na mahal ang lahat ng mga tao. Kaya, tinutulungan niya ang mga taong nagmamahal sa Kanya at ang mga taong may relasyon sa Kanya. Yung mga Kristiyano na kung saan ang pagbabago ay nasa kanila. Sabi po dito, 5 ways God cares for us. God answer our prayer. Sa Matthew 7 verse 7 and 11, Philippians 4 verse 7. God provide hidden things that we do not ask for or know we need. God provide with material things. Matthew 6 verse 25 and 34, God equip us spiritually. So ang Panginoon ay ini-equip tayo kung paano maging lumakad ayon sa kanyang kalooban. Provide us with His constant love and cares. So yun ang mga pangako ng Panginoon na ito ay para sa mga tunay na Kristiyano at tunay lumalakad sa salita ng Panginoon Hesus. Sabi po dito, and we know that in all things God works for the good. Ibig sabihin that for those who are saved, all things will ended work together for good. Kaya sabi dito, those who love Him, all things should be taking to mend each and every circumstances. One might experience and the pain or suffering. So tunay na napakabuti ng Panginoon. Work or work together must be understood in light of God taking action in the Word. So, ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang salita ng Panginoon ay totoo. Kaya patuloy tayo magtiwala sa Panginoong Hesus. Those who love God and are doing their best to obey His command, even through bad, sad, evil, weak things will touch your life, and God will use them to ultimately bring about good both in your life and in the world. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Sabi po dito, 3 important truth in Romans 8 verse 28. Sabi po dito, first, loving God and being called to His purpose. Real believer. Ito yung mga real believers. Those who are living for Christ. Take note. Those who claim to believe in God but are living like the devil. So, those who claim to believe in God but are living like the devil. So, yung mga nagkiklaim na naniniwala sila sa Panginoon pero yung kanilang ginagawa ay hindi maganda. So, hindi nila yun marireceive yung pangako na and for all we know, everything works together for good. Second, important truth in Romans 8 verse 28, doesn't mean all things will be good. Reminds us that although sin and Satan are powerful, always remember God is more powerful. He is able to redeem and restore anything for good in His glory. Things may not be good, but good
can be will use all things for good. The third importance of Romans 8 verse 28, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to be likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Romans 8 verse 29. God allow everything into our lives for one of two purpose, either to bring us into the relationship with Himself, if we already know Him, to make us more like His Son. So isa lang naman ang gusto ng Panginoon. Binibigyan tayo ng iba't ibang trials, iba't ibang challenges, because gusto niya na tawagin natin ang Panginoon. Magkaroon ng magandang relasyon ang Panginoon sa ating buhay, at gusto ng Panginoon na makialam sa atin, na patuloy na lakaran ng kanyang mga salita. And gusto ng Panginoon na ang equip ang ating attitude to be likeness of Christ. Kaya Father God, salamat po Ama sa napakagandang umagang kung saan ay patuloy ka namin itinataas sa aming mga buhay. Patuloy po namin Ama na ikaw ang aming sinusunod. Tulungan mo po kami Lord God na kami minsan bumagsak pero hindi nawasak, because ang pagbagsak namin ay hindi destiny ng aming future, because ang aming future ay kasama ka namin na magtatagumpay at magtatagumpay ulit-ulit. Kami mang nagkakasala, pero ikaw, Panginoong Hesus, ang patuloy na magbabago sa aming buhay. Patuloy na ikaw ang mag-restore at mag-strengthen sa aming mga buhay. Kaya salamat Panginoon sa oras ng ito Ama, ikaw ang aming tinataas, dinanakila ang iyong kapangyarihan. Ako po naniniwala, apart from you Jesus, we have nothing. Lord God, we claim overflowing favor and blessing. We claim, Panginoon, pagmamahala ng gagaling sa iyo, Ama. Pagpalain mo po ang lahat ng mga tao, Panginoon, at patuloy na maging uhaw sa iyo mga salita. Tulungan mo po kami, Lord God, na anumang ibuka ng aming mga bibig ay maging pagpapala sa aming pamilya. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.